Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ginang Clarice Ann Magno, guro sa Filipino, Baitang 7. Halina't makinig at matuto. Kung natatandaan ninyo ang elemento ng maikling kwento, gayon din ng alamat, kwentong bayan at sa mito, alam niyo ba na ang dula ay may elemento din? Ngunit bago natin alamin ang elemento nito, ano ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikang ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan. Maunawaan at matutuhan ng isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan ng panonood. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. Maliban na lamang sa iilang dulang likha ng malikain at malayang kaisipan. Ano nga ba ang mga elemento ng dula? Una ay ang script o nakasulat na dula, banghay o tinatawag sa Ingles na plot. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Sa script nakikita ang banghay ng isang dula. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at sitwasyon sa pamamagitan ng mga karakter o aktor na gumagalaw sa tanghalan. Ikalawa, gumaganap o aktor o sa ibang katawagan ay ang karakter. Ang mga aktor o gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinanunood na tauhan sa dula. Ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sa tauhan, umiikot ang mga pangyayari. Ang mga tauhan ang bumibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. Ikatlo, ang mga bitaw na linya ng mga aktor na siyang sandata upang maipakita at maipadama ang mga emosyon. Yan ang dialogo. Nagiging mas maganda at makapangyarihan ang dula kung may mga malalakas at nakatatagos na mga linang binibitawan ng mga aktor. Ikaapat ay ang tanghalan. Anumang puok na pinagpapasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtanghalan ng isang dula. Tanghalan din ang silid na pinagtatanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Ikalima, taga-direhe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpapasya sa itsura ng tagpuan, ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap. At pagbigkas ng mga tauhan ay dumidepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Ika-6, manunood. Hindi maituturing na dula ang isang binansagang pagtanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito maituturing na dula sapagkat ang layunin ng tulay maitanghal. At kapag sinasabing maitanghal, dapat mayroong nakakasaksi o nakapanood. At ang ikapito, ang pinakapaksa ng isang dula ay ang tema. Naiintindihan ng mga manunood ang palabas base na rin sa tulong ng pagtatagpi-tagpi ng mga sitwasyon at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at pag-arte ng mga aktor sa tanghalan. Naililitaw ang tunay na emosyon ng mga aktor sa tulong ng paglinaw ng tema ng dula. Sa kasalukuyang panahon, mas umunlad, maraming nagbago at marami na tayong iba't ibang dula gaya ng panradyo, pantelebisyon at pampelikula. Sa panahong ito, ang mga dula ay itinatanghal sa mas malalaking entablado at aktwal lang napapanood ng mga tao. Narito at ating tunghayan ang isa sa mga kilalang uri ng dula sa modernong panahon, ang dulang pantelebisyon. Ano nga ba ang dulang pantelebisyon?
Gaya ng dulang pampelikula, ito ay binubuo ng gumagalaw na larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang malapit sa katotohanan na tinatawag ng iba na digahong libangan. Ito ay tumutukoy sa mga programa, palabas sa telebisyon o mga produksyong media. Ang paksa ng mga dulang pantelebisyon at pampelikula ay karaniwang malapit sa tunay na karanasan at pangyayari sa buhay ng tao at sa lipunang kinabibilangan niya, na mabisang nailalarawan sa tulong ng taglay nitong natatanging mga sangkap. Halina, isa-isahin natin ang bawat sangkap sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang halimbawa sa napapanahong produksyon ngayon sa GMA na Little Princess. Mga sangkap ng dulang pantelebisyon. Una, nilalaman o kwento. Dito nakapaloob ang kaisipan o mensahe ng palabas. Pinakikita rito ang mga makatotohanang paglalahad ng kalagayan ng mga tauhan at mga pangyayari sa kanilang buhay. Ikalawa ay ang sagutang pag-uusap ng mga nagsisiganap, ang dialogo. Ito ang linya na binibitawan ng mga karakter. Ikatlo, mga tauhan ang nagsisiganap sa palabas. Sila ang nagbibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Ikaapat, disenyong pamproduksyon. Ito ang tumutukoy sa puo o tagpuan, make-up, kasuotan, at iba pang kagamitan sa dulang pantelebisyon. Ikalima, tunog o musika. Ang nagpapalitaw ng kahulugan sa bawat mahalagang tagpo o damdamin. Pinatitingkad nito ang atmosfera at damdamin sa bawat eksena. Ika-anim, ang sinematografiya. Tumutukoy sa pag-ilaw, komposisyon, galaw at iba pang teknik na may kaugnayan sa kamera. Ito ang masining na pagpoposisyon ng anggulo at mga pwesto ng larawan na mapapanood sa isang pelikula o dulang pantelebisyon. Ang ikapito, direksyon. Dito ipinapakita kung paano pinagsasalig ng direktor ang lahat ng sangkap ng dulang pantelebisyon o pampelikula. Yeah, thank you. Surely. 5, see you. 5, 4, 3, 2, 1. Marahil mas lalo kayong ginanahan na manood ng isang dula matapos ninyong mabatid ang mga elemento nito. At baka isang araw, kasama na pala kayo sa teatro o di kaya sa isang dulang pantelebisyon. Maaaring artista, direktor, scriptwriter, or mga tauhan sa likod ng produksyon. Nawa ay marami kayong natutunan. Paalam na po!